Dahil sa hirap ng buhay, napilitang lumuwas ng Maynila ang probinsya ng Siligaya. At doon, magbabago ang buhay niya matapos niya makilala ang gwapong binatang si Carter. Brandon Carter Montalbano, kilala bilang isang halimaw sa business world at typical businessman na pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Lahat gagawin, makuha lang ang kanyang gusto, lalo ng pamana ng kanyang lolo. Bago niya itutuluyang makuha ay kailangan niyang mabigyan ng kanyang lolo ng 7 apo sa tuhod. Isang araw, nagtagpo ang landas nila ng isang probinsyanang taga North Cotabato na si Ligaya Grace Magpantay. Nabangga niyang snatcher na kumuha sa bag ng dalaga. Hindi maalis sa isipan ng binata si Ligaya simula noong araw na yun. Aliw na aliw siya sa dalaga dahil sa nakita niya sa laman ng bag nito na kinuha ng nabangga niyang snatcher. Mga panty pala yun ni Ligaya. Nagtagpo ulit ang landas ng dalawa nang nag-apply bilang isang janitress si Ligaya sa kumpanyang pinamumunuan ni Carter. Isang pangyayaring nagpabago sa buhay ng dalawa nang nahuli sila ng pamilya ni Carter na magkapatong sa sofa sa loob ng opisina. Dahil doon ay pinagkasundo ang dalawang ikasal. Walang nagawa ang binata na ang lolo niya na ang nagdesisyon. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya na may tago pala siyang nobya. Mahal na mahal niya si Jesusa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na tanging si Jesusa lang ang kanyang pakakasalan. Sa loob ng ilang buwang pananatili ni Ligaya sa mansyon ni Carter, isang pagtataksil ang nagawa ng binata sa kanyang nobya. Nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila ni Ligaya. Lalong naging komplikado ang buhay ni Carter at dahil doon ay kailangan niyang mamili sa dalawa, puso laban sa responsibilidad. Prologue. Ligaya's POV. Where have you been? Kanina pa kita hinahanap. Seryosong tanong nito habang marina nakatitig sa akin. Patay ka na namang Ligaya? May kinita lang pong kaibigan, sir. A friend? Who? Saan kayo nagkita? At bakit hapon ka na nakauwi? Ha? Sunod-sunod na tanong niya. Diyos ko, hindi ko na kaya nakaharap ka, sir. Feeling ko anytime matutunaw ako. Matutunaw sa hiya. Sasagot na sana ako nang bigla ulit itong magsalita. Lalaki ba yung kaibigan mo? Hindi pa nga ako nakakasagot sa unang tanong. Tapos may dinagdag pa. Nangangalap na nga ako ng pwedeng isagot eh. Sa bahay po nila Auntie Linda ako pumunta kaya ako natagalan. Babae po yung kaibigan ko, sir. Certified sinungaling ka na, Ligaya. Awarded. Okay. Tipid na sagot nito saka nagsimulang umakyat na pupunta sa kwarto niya. Laking pasasalamat ko naman. Natapos na rin ang question and answer portion namin. 3 linggo na lang ang natitira sa pagiging single ko. Kalbaryo is real. Siguro kung mahal namin ang isa't isa ni sir, baka nagsasaya na ako ngayon. Pero hindi eh. Wala. One-sided lang. Ako lang kasi yung nagmamahal. Ang mas malala pa, nagmamahal ng palihim. Isukat mo na tong wedding gown na napili ko para sa'yo, iha. Sure akong babagay talaga sa'yo ito, sabi ni Tita Laura habang hawak-hawak ang napiling susuotin ko sa kasal. Sige po. Pumasok ako sa fitting room ng shop. May ilang empleyado ng shop ang tumulong sa akin para maisuot ang gown. Fitted ang gown na napili ni Tita Laura. Maganda ang design ng gown. Puno ito ng mga diamond style beads na mas lalong dumagdag sa simple but elegant style ng gown. Long sleeve gown ito na V-neck style sa dibdib. Medyo nakikita ang cleavage ko. Tiningnan ko sa salamin ng sarili ko. Mas namangha ako lalo sa gown nang maisuot ko ito. Saktong-sakto sa katawan ko ang gown. Bumagay sa hugis ng katawan ko. Nakalugay lang ang mahaba kong itim na buhok na bumagay sa ayos ko ngayon. Parang sa kandidata lang sa Miss Universe na nilulugay lang ang straight na buhok. Oh my God! Bagay na bagay sa yung gown, iha! You look gorgeous! Mas lalong may in love ang anak ko sa'yo kapag nakita kanyang suot mo to. Kung alam mo lang, tita, ibang gusto niyang pakasalan, iba ang gusto niyang iharap sa altar.
Ibang babae ang gusto niya makitang nakasuot ng wedding gown habang naglalakad sa loob ng simbahan. Masakit, friend. Masakit. Send anesthesia. Salamat po, tita. Lumipas ang ilang linggo na abala kami sa paghahanda para sa nalalapit na kasal namin ni Sir. Ilang linggo na lang ang hihintayin ko bago ang araw ng kasalan. Si Tita Laura ang sumasama sa akin para mamili ng mga putahing ihahanda sa kasal. Abala kasi si Sir Cart sa kumpanya kaya hindi siya nakakasama sa amin ng mami niya. 9:00 na ng gabi nang nakauwi ako sa mansyon dahil pumunta pa kami ni Tita Laura sa mansyon nila. Dahil matapos kaming pumunta sa hotel para sa venue ng reception ng kasal ay pinakita niya pa sa akin ang mga in-order niya souvenirs na pinadeliver niya sa mansyon nila. Napasarap din ang kwentuhan namin kaya mas lalo akong natagalan. Pinahatid na lang nila ako sa family driver nila pauwi sa mansyon ni Sir Cart. Tahimik ng buong mansyon pagkapasok ko. Dumiretso ako paakyat papuntang kwarto ni Sir. Habang naglalakad palapit sa pinto ng kwarto ni Sir ay napansin ko medyo nakabukas ito. Nagsasayang ng aircon si Sir. Iba talaga kapag mayaman. Hindi nababahala sa kuryente. Sana all sa mga mayayaman talaga. Tinulak kong pinto para makapasok. Ngunit para ako natulos sa kinatatayuan ko sa aking nakita. Si Sir at ang kanyang minamahal na babae. Magkayakap habang natutulog. Walang saplot sa katawan. Tanging ang puting kumot lamang ang bumabalot sa kanilang dalawa para hindi makita ang kabuuan nilang dalawa. Para akong sinaksak sa nakita ko. Ang sakit ha? Ramdam ko ng sabi ng baklang HR. Tanggap ko ng may ibang mahal na talaga si Sir at kahit kailan, hindi niya ako mapapansin. Bahala na. Nakapagdesisyon na ako. Ayoko na. Hindi ako magpapakamartir. Wala namang kasalanan si Sir dito. Ako yung may kasalanan kasi ako yung nahulog. Sana nagkaroon na sila ng happy ending. Ayaw ko makisausaw. Alam ko namang wala talaga akong lugar sa mansyon na ito. Lalo na sa puso ni Sir. Aalis na ako. Ayaw ko na. Ayaw ko na magpakasal. Tama si Leslie. Masasaktan lang ako kapag pinagpatuloy ko pa ito. Chapter 1. Kasalukuyan ako nag-iimpake ng mga damit ko dahil bukas na ang punta ko sa Manila para maghanap ng trabaho. Mahirap kumita rito sa probinsya ng pera. At kung may trabaho man na pwede ako, ay hindi na masapat ang kita. Isang magsasaka ang itay at isang labandera naman si inay. May 3 pa akong nakababatang kapatid na nag-aaral sa elementarya. Ligaya, mag-iingat ka dun ha. Way, bala kami ni tatay mo dito. Alagaan mo sarili mo ha. Hindi naiwasang maiyak ni inay habang sinasabi yun. Huwag na nga kayong umiyak, inay. Baka hindi na ako matuloy bukas sa kakaiyak niyo ni itay. Para din naman sa atin to eh. Garalgal na boses na sagot ko sa kanya. Naiiyak na rin ako. Nalulungkot ako na malalayo ako sa kanila. Ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan ko magtrabaho para matulungan sila sa pagpapaaral ng 3 ko pang kapatid. Ako ang panganay kaya akong nag-iisang pwedeng tumulong sa kanila. Pasensya ka na anak. Sana kung naging mayaman lang tayo. Eh di sana nasa paaralan ka na ngayon. Nag-aaral. Si tatay na namumula na rin ang mga mata. Kaya nga po, kailangan ko lumuwas ng Maynila, itay, para makatulong ako sa inyo. Okay lang naman sa akin kahit hindi ako makapagtapos ng pag-aaral. Ang importante ang mga kapatid ko. Inay, itay. Mas lalo lamang silang naiyak sa sinabi ko. Hays, hindi ko talaga trip ang puro drama sa buhay. Dapat always positive. No negative. Ang swerte namin anak at binigyan kami ng Diyos ng anak na kagaya mo. Sobrang bait. Si inay, saka ako niyakap na mahigpit. Mamimiss ka namin anak. Maghalong kagid dito ha. Anitay sa kaniyakap kami ni inay. Kinabukasan ng madaling araw ay sinamahan ako nila papuntang terminal dito sa Banisilan, isang munisipalidad dito sa North Cotabato. Anak ha, ang mga bili namin sa iyo huwag mong kalilimutan. Pahabol ni inay. Tumangon naman ako, ayaw ko na magsalita pa ng kung ano-ano at baka maiyak lang ulit ang dalawa. Sige nay, tay, sasakay na po ako. Ingat po kayo pa uwi. Kumuway ako sa kanilang dalawa habang papasakay na ng bus papuntang Davao. Nang nakasakay na ako'y kaagad akong naghanap ng pwedeng maupuan. May nakita kong bakante sa front seat kaya doon ko napagdesisyon ng maupo. Pwede na tong pwestong to.
para hindi ako masuka habang nasa biyahe. Hindi kasi ako sanay sa mga long distance na biyahe tulad nito. Saktong 7:00 ng umaga ay dumating ng sinasakyan sa bus terminal dito sa Davao. Pagbaba ko ay agad ako naghanap ng masasakyan taxi papuntang airport. 11 AM flight ko, kaya dapat nandun na ako ng 9 AM. Pagdating sa airport ay agad ako naghanap muna ng pwedeng kainang karinderya. Kailangan kong kumain para hindi ako masuka sa loob ng eroplano. Budlay ning dagaton taabal May nakita kong isang maliit na karinderya. Kaya doon na ako kumain. Umorder ako ng 2 serve ng kanin at 1 serve ng ulam na ampalaya na may itlog. Paborito kong ulam. Magana akong kumain dahil medyo gutom na rin ako dahil sa haba ng biyahe. Sumapit ang 9:00 ay kailangan ko nang pumasok sa loob ng airport para maghintay na tawagin ang flight number ko. 11:00 na. 11:00. Sa wakas at tinawag na rin ang flight ko papuntang Manila. Daladalang isang maleta, isang backpack at paper bag ang bitbit ko habang naglalakad papasok na eroplano. Goodbye for now, Mindanao. Bayan ko sinilangan. Tanahan ng mga Diyosa. My God, kahit busog ako, nasuka pa rin ako habang nasa biyahe. Di punggol nga obra. Pakiramdam ko, nasuka ko yata lahat ng kinain ko kanina. Hila-hila kong aking maleta palabas ng airport. Naghahanap ng pwedeng masakyan para pumuntang Cavite dahil may naghihintay sa akin doon. Ang pinsan ni Mama na nag-alok sa akin ng trabaho. Doon din ako pasamantalang tutuloy sa kanila habang wala pa akong perang pambayad sa pwede kong lipatang apartment. Ayaw ko namang magtagal sa kanila kasi nakakahiya. Naglakad-lakad muna ako para hanapin kung saan ang sakay ng taxi dito. Ignorante pa, besh, kaya pasensya na. Ay, linti! Sigaw ko dahil may biglang humablot ng isang dala-dala kong bag. Tulong! Magnanakaw! Di puta! Tulong, kingina! Naiyak na ako dito. Sa dinami-dami na pwedeng hablutin, yung bag ko pang may panty. Kaagad naman akong dinaluhan ng mga taong nakakita sa akin. Buisit, unang araw ko pa rito sa Maynila na nakawan pa ako. Ang swerte mo naman, Ligaya. Kinuha kong dalang maleta at isang paper bag bago tumakbo para tumulong sa paghabol sa lintik na magnanakaw na yun. Tama nga sinabi nila, mag-ingat sa lugar na hindi mo pa nakasanayan. Kahit hirap na hirap ay pinilit kong binilisan ang aking pagtakbo. May 3 lalaking tumulong sa akin para habulin ang snatcher. Isa na doon ay sa tingin ko ay isang barangay tanod. Patuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa nalaki nila ang 2 kong mata nang makita ko kung paano huminto ang lalaki sa crossing line ng kalsada kasabay ng papalikong sasakyan. At hindi inaasahan na nabunggo ito ng sasakyan. Napasigaw ang mga taong nakakita sa nangyari. Kaagad na nilapitan ng 3 lalaking tumulong sa akin ng snatcher. Napatakip ako sa aking bibig. Hindi ko alam kung makukonsensya ba ako sa paghahabol sa kanya dahil sa paghahabol ko dito ay nasagasaan siya na sasakyan. O ano, pero parang kasalanan ko pa. Tumakbo ako papalapit sa kanila para kuhanin ng bag. Grabing snatcher to. Ang hirap mong habulin. Sasakyan lang pala makakapagpatigil sa'yo. Kinarama ka na, Manong, ha? Huwag mo nang ulitin. Sabi ko kay Manong snatcher, sabay hablot ng bag kong hawak niya. Wait, what? Snatcher? He's a snatcher? Tanong ng lalaki nakatayo sa aking gilid. Ito yatang nakabangga kay Manong snatcher. Oo, snatcher yan. Grabe, ang pobre ko pa namang tao tapos nanakaw. Natigil ako sa pagsasalita nang nakaharap kong lalaki may-ari ng mamahaling sasakyan na nakabunggo sa lalaking nagnakaw ng aking bag. Yudi puta! Yudi punggol! Kadali nga anay, dagwapo gidding sa tubangan kuhaw. Miss, napamaang ako't hindi naiwasang pagmasdan siya. Ngunit napakurap-kurap din ang mapagtanto kong masyado na akong natutulala. Oo, snatcher yan. Hilaw akong tumawat na pahaplos ang kamay sa kaliwa kong tinga. Tumaas ang kilay ni Kuyang Pogi sa inasta ko. Ay, major attitude si Kuya. Miss, tatawag po kami ng pulis para makuhanan kayo ng statement. Nawala ang focus ko kay Kuyang Pogi nang biglang magsalita si Manong Barangay Tanod. Sige po. Maybe we should bring him first to the hospital. He needs to be treated first. I'll take care of all the medical expenses. I'm responsible for it though. I'm the one who bumped him.
Biglang singit ni Kuyang Pogi na ma-attitude. Sige po sir, baka pwedeng ikaw na lang po ang magdala sa kanya sa ospital. Susunod na lang po kaming kasamang pulis, ani Manong Barangay Tanod. Okay. Saka ito tumalikod at pumunta sa sasakyan niyang nagsusumigaw sa ganda. Binuksan niyang likod ng kanyang sasakyan para doon ipasok ang nabanggang si Manong Snatcher. Nagtulong-tulong naman ang tatlong lalaki kanina para mabuhat ito at maisakay sa sasakyan ni Kuyang Pogi na ma-attitude. Paano ka miss? Sumabay ka na rin kay sir. Wala kami sasakyan dala at wala rin ang mga polis na tinawagan namin. Wika ni Kuyang nakasama ni Manong Barangay Tanod. Hindi na po. Magko-commute na lang po ako pupuntang presinto. Didiretso na lang ako doon. Nakakahiyang makisabay kay Kuyang Pogi. Baka hindi ko mapigilan at mapagsamantalahan ko siya ng hindi oras. Tagakuha pa naman ako ng lakas. Rower! Charot! Sumabay ka na sa amin. Pupunta na rin akong presinto. Ha? Wait, pumapayag si Kuyang Pogi na ma-attitude na isabay ako? Pagkatapos niya akong irapan kanina. Tss, Def, sakay na. Sabi pa niya sabay bukas sa passenger seat. Nanatili ako nakatayo sa harap ng sasakyan niya. Nag-iisip kung sasakay ba ako o hindi. Nga. Te, gwapo kasi. Makalaglag panty. Kanami igaid sa katre. Get in or else iiwan ka namin dito. You choose. Bakas ang iritasyon sa kanyang boses. Kaya kaagad na akong kumilos para sumakay sa sasakyan niya. Ang hat niya namang mapikon. Isang hagik-hik ang kumawala sa aking bibig. Kasalukuyan kami naghihintay ni Kuyang Gwapong Attitude dito sa waiting area sa may emergency room ng ospital. Hinihintay naming lumabas ang doktor na tumingin kay Kuyang Snatcher dahil hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay. Nakaupo kaming dalawa sa panglimahang upuan. Nakayuko lamang siya habang nakakross ang dalawang braso sa kanyang dibdib. Hindi kami magkatabi. Hindi naman ako ganun kamaharot para magpapansin sa kanya. Slight lang, whatever. Napabuntong hininga ako sa sobrang inip. Kanina pa kami dito. Kaming dalawa lang ang niiwan kasi may inasikaso pang mga pulis. Nang dumating sila kanina ay kinausap lamang nila ang doktor tungkol sa kaso ni Kuyang Snatcher. Kinuha na rin nilang statement ko tungkol sa snatching na naganap kanina para hindi na raw ako mahasal sa pagpunta sa presinto. Tinanong nila ako kung magsasampa pa raw ba ako ng kaso kay Manong. Ngunit sinabi ko na hindi na kailangan. Sila nang bahala dun. Bakit ayaw mo mag-file ng kaso? Tanong sa akin ni Kuyang Pogi na ma-attitude. Naawa kasi ako kay Manong. Siguro naman nagawa niya lang yun kasi kailangan nila ng pera para sa pamilya niya. Pangangatuwiran ko. Tss, buti naman at nabunggo ko yung lalaki kanina. Paano kung hindi? Eh di wala kang pera ngayon? Taas kilay na tanong niya sa akin. Ay kuya, kung alam mo lang kung anong laman ng bag kong kinuha ni Manong. Baka mawindang ka. Hilaw akong natawa sa kanya. Naku, wala na yun. Wala namang perang laman yung bag na nakuha niya. Hindi ko naiwasang pamula ng mukha. Then, why did you chase him? Wala naman palang pera yun. Saka, sana hinayaan mo na lang. Paano kung may kasamahan pala yun sa may unahan? Eh di patay ka. Pabalang na tanong niya. Concerned kuya? Kinikilig ako. Medyo maharot lang ako kuya. Huwag kang ganyan. Kasi basta napakamot ako sa aking ulo. Teka, ano bang isasagot ko? Hinabol ko kasi panty ko yung laman ng bag na yun? Tangix, hindi pwede. Cancel, delete. Basta may doon. May importanteng gamit ako doon. Yun, tama. Muli ay hilaw akong napatawa. Effective na palusot, hindi ba? Sobra. Like what? What? Hindi pa tapos? Hampas ko kaya sa itong bag na puno ng panty ko, kuya? Basta importante talaga sa akin yun. Hindi pwedeng mawala. Bumaba ang tingin niya sa paanan ko kung saan nakalagay ang bag ko na kinuha ni Manong Snatcher kanina. Nalaki ang mga mata ko nang makitang medyo nakabukas ang zipper nito at klarong nakikita ang tatak ng panty kong N, number 36. Yudi puta! Kalahuyot yung maligaya! Importante nga. Sobrang importante na hindi pwedeng mawala. Nakakalokong uminising saad nito na lalo nagpapula sa aking muka. Nang asar ka pa kuya, linte, kalahuya gid.
Isang hilaw na tawa lang ang nagawa kong isukli sa kanya. Tangin na, ang malas ko naman sa araw na to. Kotang-kota ka na, Ligaya. Hapon na nang nakaalis kami sa ospital. Nagkamali na rin si Kuyang Snatcher. Wala naman daw itong seryosong natamo sa katawan. Nawalan lang daw ito ng malay dahil sa sobrang nervyos nang nabangga ito ni Kuyang Pogi. Nagtaksi lamang ako papunta sa terminal ng Cavite. Wala pa ako masyadong alam sa lugar na ito dahil first time ko pa lang na mapadpad sa Manila at dito sa Cavite kaya sinundo na lang ako ng anak na lalaki ni Auntie Linda sa may terminal nila. Pagdating namin sa bahay nila na hindi gaanong kalakihan ay ramdam kong buong pusong pagtanggap nila sa akin dito sa pamamahay nila. Mabait ang tatlong anak ni Auntie Linda. Panganay na anak niya pala yung sumundo sa akin sa may terminal. Third year college na ito sa UP Diliman. Ang nakababatang kapatid naman niya ay kambal na babae. Kasalukuyang nasa grade 6 pa at nag-aaral sa isang pampublikong paaralan dito sa barangay nila. Ang asawa ni Auntie Linda ay matagal nang wala, 4 na taon na ang nakakalipas. Ngunit kahit mag-isa na lang si Auntie na bumubuhay sa mga anak niya ay makikita mong masaya sila dito sa maliit nilang tahanan. Halatang napalaki ng maayos ni Auntie ang kanyang 3 anak. Kent, lumipat ka na muna ng kwarto. Doon ka muna sa kwarto ng kambal. Saad ni Auntie Linda sa anak niya. Sige po, Nay. Ililipat ko lang muna mga gamit ko sa kabilang kwarto. Sagot ng panganay na anak ni Auntie. Ang daling kausap. Baka kapag ako yun, hindi ako papayag. Kasi kwarto ko yun eh. Ayoko may ibang humahalo sa kwarto ko. Hindi ako maarte. Slight lang. Wala ang kambal dito dahil nasa kapitbahay daw ito. Kasamang mga batang kaibigan at naglalaro. Tinulungan ako ni Kent at Auntie sa pag-aayos ng aking gamit sa magiging kwarto ko dito sa bahay nila. Pasensya ka na, Kent, ha? Pansamantala lang naman ito. Lilipat din ako kapag nakahanap na ako ng trabaho. Saad ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin. Ano ka ba, ate? Okay lang kahit dito ka naman natili. Welcome na welcome ka dito sa amin. Anong trabaho bang hinahanap mo, Ligaya? Baka may kakilala kong hiring sa gusto mong trabaho. Tanong ni Auntie Linda sa akin na kasalukuyang nagwawalis ng sahig dito sa loob ng kwarto. Okay na po ako sa pagiging kasambahay, Auntie. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Kaya okay lang. Naku, wala eh. Yung alam ko lang na may hiring ay yung sa may malaking building doon sa may unahan. Isang sikat na kumpanya dito. Naghahanap ng isang janitress. Janitress? Okay na yun. Marangal din naman trabaho yun. Okay na po ko dun, Auntie. Basta okay ang pasweldo, okay na sa akin. Malaki ang pasweldo dun, Iha. Gusto ko sanang mag-apply kaso sayang naman kung iwan kong trabaho ko bilang waitress sa isang sikat din na restaurant dito. Malaki-laki rin ang sahod ko dun. Hayaan mo, Iha. Sasamahan kita dun. Ihanda mo na lang ang mga kailangan mo sa pag-apply. Maggiliw na saad niya. Sige po, Auntie. Maraming salamat po. Bukas na bukas po, mag-a-apply na ako. Mahirap na't baka maunahan pa. O siya, sige, magpahinga ka na ha. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sige po. Bakit ka nga ba natagalan sa pagpunta dito? Nawala ka ba kanina? Sana pala pinasundo na lang kita sa airport. Biglang tanong niya sa akin. Ano po kasi? Namasya lang ako saglit. Pagaka ko napatawa. Alam niyo na, medyo ignorante pa sa ganitong lugar. Palusot ko. Ayaw kong ipaalam ang nangyari kanina dahil baka mag-alala lang sila at sila pa ang magsampa ng kaso kay Manong Snatcher. Kawawa naman. Ganun ba? O sige, sa susunod ipapasyal ka namin para maging pamilyar ka rito. Nakangiting saad nito sa akin. Tumango lang ako bilang sagot. Lumabas na sila ni Kent sa loob kaya humiga na ako para makapagpahinga. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Naunahan ko pa si Auntie Linda kaya ako nang naghanda ng agahan namin. Pagkatapos ko magluto'y naligo muna ako. Excited na ako mag-apply ng trabaho. Sana naman matanggap ako. Pagkatapos kong maligo'y nagbihis na ako. Simpleng puting fitted v-neck shirt lang ang suot kong pang-itaas at isang faded na maong. Tinignan kong sarili ko sa malaking salamin dito sa kwarto ni Kent. Masyadong halatang malaking dibdib ko dahil sa aking suot. Medyo labas pang cleavage kaya inangat ko ito ng kaunti. Naglagay na rin ako ng konting pulbo sa mukha at lip gloss sa labi para maging presentable naman ang mukha kong ihaharap sa pag-applyan ko mamaya. Ayaw ko na magmukhang manang. Dapat medyo may arte din.
Bisang pobre balatahaw, basta hilas gamay. Ganun dapat. Paglabas ko'y nakita kong gising na silang lahat. Nakita kong kambal na nagsusuklay ng buhok nila. Nakasuot na ito ng kanilang uniforme. Lunes ngayon kaya may pasok sila. Tumingin silang dalawa sa gawi ko sa ngumiti ng malapad. Hi Ate Ligaya! Ang ganda niyo po! Sabay na bati nila. Napangiti naman ako saka lumapit sa dalawa. Binubola niyo ako? Ang aga pa para dyan. Tara na't kakain na tayo. Malilate na kayo sa school. Eto ang sinasabi ko sa yung kumpanyang may hiring na janitress, Iha. Sikat ito. Hindi lang dito sa lugar namin. Balita ko buong Pilipinas daw. Maraming branch ang kumpanyang ito. Meron din daw sa ibang bansa. Kuwento ni Auntie Linda. Namamanghang tinanaw kong sobrang taas at lawak na building na nasa harapan namin ngayon. Sobrang yaman siguro ng may-ari nito. China oil talaga. Grabe Auntie, ang laki pala talaga ng building na to. Siguro malaki ang pasahod dito. Malalaman mo yan Iha kapag pumasok ka na. Maiwan na kita dito. Late na ako sa trabaho ko Iha. Galingan mo ha. Aalis na ako. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Saad nito sa akin sabay tulak sa akin papasok ng building. Naglakad na ako papasok sa loob. Kung namanghan na ako sa labas pa lang ay mas triple pang pagkamanghang naramdaman ko nang nasa loob na ako ng building. Sobrang ganda nito. Ang mga empleyado sa loob ay puro nakasuot ng corporate attire. Nakakainggit. Sana ako din nakakapagsuot ng ganyan. Lumapit ako sa information desk sa loob para makapagtanong kung saan na mag-apply bilang janitress. May isang empleyado ang nag-guide sa akin papunta sa 3rd floor kung nasaan ang HR ng kumpanya. Dito na po ma'am, good luck po sa pag-a-apply nyo. Nakangiting sabi sa akin ng babaeng empleyado dito. Sige po, salamat. Uwi ka ako bago pumasok sa loob. Saktong wala pang ibang nag-a-apply dahil kahapon lang daw nagbigay ng memo ang management nila para maghanap ng bagong janitress. Kaya diretso na ako sa interview. Bumungad ang isang lalaking nakatasang kilay habang nakatingin sa akin nang nakapasok ako. Nakaramdam ako ng takot sa paraan ng pagtitig nito. Lalo na nang tiningnan ako nito mula ulo hanggang paa. Mag-a-apply ka as janitress? Bungad na tanong nito. Hindi man lang ako inalok na umupo. Tinignan niya pa ako mula ulo hanggang paa. Pakaramdam ko'y kasapi ito ng federasyon dahil sa paraan ng pagtaas baba ng kilay nito habang sinusuri ang physical na anyo ko. Hindi naman yan gawain ng isang tunay na lalaki. Opo sir. Napahinga ako ng malalim nang magsimula akong atakihin ng kaba. God! Don't call me sir. Call me ma'am. Sa ganda kong to? Sir? How dare you? Biglang buniyaw niya sa akin. Sabi na bakla. Sorry po sir. Ma'am. Anyways, sa top floor kita i-assign. Kay Sir Cart ang buong floor na yon. Ayaw ni sir na tatamad-tamad kaya ayusin mong trabaho mo. Gets? Wala sa sariling napatango ako sa sinasabi nito. Kapag tinanggap ka namin dito, huwag kang ma-inlove sa kagwapuhan ni sir ha? Madramang sabi nito na hindi pa rin ako nilulubayan ng tingin. Anong nangyari sa baklang to? Tanggap ko nang hindi kami ni sir ang para sa isa't isa. Alagaan mong baby cart ko ha? Ngumuso ito matapos nun. You're hired. Hindi na kita interviewin. Mas lalong sumasakit ang puso ko tuwing may nakikita ko magagandang tulad mo. Pagtataboy niya sa akin. Nanlaki ang mata ko sa sinabi nitong tanggap na ako. Wala man lang kahirap-hirap na pag-a-apply to. Tamang pakinig lang ng drama ni bakla. Napangisi ako dahil doon. Sige po ma'am, salamat po. Yumuko ako bilang pagrespeto. Mahirap na't baka masigawan niya ulit ako. Pwede ka na magsimula bukas. Ayusin mong trabaho mo. Huwag kang malilate. Huwag kang tatamad-tamad. Bukas balik ka dito para pumirma ng kontrata. Paalala niya sa akin. Halatang nainis pa rin sa presensya ng kagandahan ko. And wait! Pahabol nito. Pag nakita mong naghubad si baby cart ko, pakipicturan yung abs niya. Ayusin mo ha? Yung hindi blur ang pagkakakuha. Napamaang ako sa sinabi niya. Paano ko naman kukunan ng litrato yun? Paano kapag nahuli ako? Idadamay pa ako sa kamanya kanitong baklang to? Sige po. Layas na! Shoo! Yung mga paalala ko ha, huwag mong kalilimutan. Sabi nito sabay irap sa akin. Lumabas ako ng opisina na hindi alam kung mainis ba ako dahil sa mga pinagsasabi niya o matutuwa.
dahil tanggap na ako't may trabaho na. Linting mga bakla ay, imbes mga lipay na tani ko pa'y, panira gid. Ano kayong buhay na naghihintay kay Ligaya sa pananatili niya sa Manila? Sino ang taong muling makikita niya na labis niyang ikakainis/ikakakilig? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.